Bitiwan niyo nga ako! Ano gagawin niyo sa akin, ha? Bakit niyo ako tinatali sa krus? Itay, anong ibig sabihin nito? Tulungan mo ako! Huwag ka nang pumalag. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sandali lang naman ito eh. Pakawalan niyo ako dito! Ngayong nakatali ka na sa krus, oras na para tubusin mo ang lahat ng kasalanan ng iyong ama! Anong pinagsasabi mo? Anong kasalanan ang dapat kong tubusin? Maraming kasalanan ng iyong ama. Maraming buhay ang inutang niya kaya ikaw ang pambayad niya sa atraso niya. Kaya Rodolfo, oras na para ialay mo ang buhay ng iyong anak. Gamitin mo na ang itak na to para tapusin siya. Sige, susundin ko ang gusto mo. Itay! Huwag mo siyang sundin! Anak mo ako! Magagawa mo bang patayin ang sarili mong anak? Ano pang hinihintay mo, Rodolfo? Tapusin mo na siya! Babagsak na ang malakas na ulan! Itay! Huwag! Maawa ka! Huwag! Magandang araw po sa inyo, Madam Venus, at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng seryeng ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Zenny. Ang kwentong isishare ko po sa inyo ngayon ay hindi ko po karanasan. Ikinwento lang po ito sa akin ni Aling Rowena, isang manggagamot at albularya dito sa Guimaras. Nangyari po ang kanyang karanasan noong siya ay 25 taong gulang pa lamang. Siya po mismo ang nagkwento sa akin dahil ilang ulit kong ipinatawa sa kanya ang aking anak. Ayon kay Aling Rowena, may isang pangyayari sa buhay niya na nauna na niyang nakita sa kanyang panaginip bago nangyari sa totoong buhay. Napaniginipan niya na pagtatangkaan ng kanyang ama ang kanyang buhay. At nangyari nga yun, ilang buwan lang ang lumipas. Isang pangyayaring hindi niya makakalimutan kailanman. Ba't mukhang tinanghali ka na ng gising ah? Hindi ka ba nakatulog kaagad kagabi? Nakatulog naman ako. Ay, kaya nga lang, nagkaroon ako ng hindi magandang panaginip. Akala ko nga totoong nangyari yon. Kaya nang magising ako, agad kong hinawakan ang aking ulo. Ulo? Bakit naman ulo mo ang hinahawakan mo? Ano bang panaginip mo? Ikaw ang napanaginipan ko at ang iyong itak. Yan daw ang ginamit mo para putulin ang ulo ko. Nako, ang sama naman pala ng panaginip mo. Hindi ko naman gagawin sa iyo ang bagay na yon, ano? Anak kita. Kaya hindi ko magagawa sa iyo ang bagay na yon. Kaya nga iyak ako ng iyak nang magising ako. Kaya hindi na ako makatulog hanggang umaga. Kasi Itay, sa panaginip ko, kakampi ka na daw ng mga aswang. Alam mo, ang panaginip ay kabaligtaran sa nangyayari sa katotohanan. Kaya yung napanaginipan mo, hindi yun mangyayari sa atin. At saka kung mangyari man yung panaginip mo malamang hindi ako yun. Baka aswang lamang din yun, maginaya ang mukha ko. Kaya ito ang tatandaan mo ha. Kung magkakatotoo man yun at may gumaya sa mukha ko, huwag kang magdadalawang isip na tapusin siya. Kaysa ikaw ang mapatay niya. Sige po, Itay. Tatandaan ko yan. O sige na, maupo ka na at mag-almusal. O samahan mo ako kina Paring Pedring ha. Anong gagawin natin doon, Itay? Humihingi siya ng tulong. Ilang gabi na raw silang hindi makatulog mula nang dumating sa bahay nila ang anak niyang buntis. Para daw kasi na inaaswang siya, kaya pupunta tayo sa kanila. Itay, may edad ka na. Baka pwedeng tumigil ka na sa panggagamot at paghahanap sa mga aswang na yan. Hindi natin kilala mga aswang kasi nagagawa nilang magbago ng anyo. Pero tayo, kilalang kilala nila. Kaya tsak na marami nang nagagalit sa inyo. May edad na nga ako kaya nga kita sinasanay Para maging mahusay ka, maging malakas. Kasi napakadelikado ng panahon ngayon. Nagkalat pa rin ang mga masasamang kampon ng kadiliman. Alam ko rin na marami na mga aswang na nagagalit sa akin. Nadami ba naman ang napatay ko? Kaya kung mahina na ako,
Abay, hindi ko na kayang protektahan ang sarili ko. Ikaw ang magtatanggol sa akin laban sa kanila. Kaya sige na, maupo ka na dyan at magkape ka na. Nakakatakot yung babaeng aswang na nag-utos sa'yo. Napatayin ako. Kahit nga kayo, parang takot sa kanya. Kaya sinunod niyo ang utos niya sa inyo. Hoy anak, ang panaginip kadalasan ay hindi nagkakatotoo. Huwag mo nang isipin yon ha. Wala na ngang nagawa si Aling Rowena kung hindi ang sumama sa kanyang ama. Matapos na sila'y makapag-almusal, nagtungo sila sa bahay ng isa nilang kakilala. Kaagad namang ikinuwento ni Mang Pedring ang nararamdaman sa paligid ng bahay nila ng nakaraang mga gabi. Itay! Bakit niyo iniikot ang buong bahay? Anong hinahanap niyo? Mga bakas ng aswang. Napalagay ko aswang nga ang nangiistorbo sa kanila tuwing gabi. Isang katunayan ng mga malalalim na kamot na yan sa bintana. Tignan mo nagagawan to ng mga matatalas na kuko ng aswang. Oo nga, Itay. Parang kinamot ng matutulis na kuko. Parang sinusubukang angatin itong bintana para makapasok. Meron din dito sa pintuan Ganyan din ang mga bakas. May nakita din ako sa dingding ng kwarto ng anak niyang buntis. Alam mo, iisa lang ang ibig sabihin niya. Ang aswang na yon, kumukuha lang ng magandang pagkakataon para makapasok sa loob ng bahay at makain ang buntis. Oo nga, Itay. Hindi ba? Mabango sa pang-amoy ng aswang ang mga buntis? Kaya nga planuhin natin ang ating gagawin para masukol natin ang aswang na yon. Mga aswang kasi kapag mayroong nasimula, hindi tumitigil hanggat hindi natatapos. Kaya alam ko na babalik-balikan niya ang buntis na anak ni Paring Pedring. Matapos nga na makausap ni na Aling Rowena si Mang Pedring, ay ipinaliwanag nila ang kanilang gagawin. Umuwi silang mag-ama para kunin ang kanilang mga kagamitang panlaban sa aswang. Itay, kailangan pa ba nating dalhin tong pana? Hindi naman siya kagaya ng benditadong itak mo, di ba? Hindi nga siya benditado. Pero binabad ko naman ang mga yan sa matapang na lasod Kaya pag kinamaan sila, unti-unti silang manghihina dahil hindi nagagaling ang kanilang mga sugat hanggang sa mamatay sila sa laso. Ibig sabihin, mas malala pala ang epekto ng pana dahil matagal sila magdudusa sa sakit ng katawan bago sila mamatay? At yun ang pinakamagandang dapat mangyari sa kanila para pagsisihan nila ang lahat ng mga nagawa nilang kasamaan. O ayusin mo na lahat ng mga kailangan natin Bago dumilim kailangan makabalik tayo kina Paring Pedring para makapaghanda na tayo. Sige po, Itay. Sumang-ayon naman si Aling Rowena sa sinabi ng kanyang ama. Inilagay niya sa isang bag ang mga palaso at ang pana. Nagbalot din siya ng asin at abo. Nang maihanda na ang lahat ng kanilang dadalhin, ay nagbihis siya ng pantalong maong at nagsuot ng makapal na jacket para hindi siya basta-basta masusugatan sakaling makaharap ang mga aswang. Bago dumilim, ay bumalik sila kina Mang Pedring. Hoy, bantayan mo yung anak na buntis ni Paring Rowena. Talasan mo ang pakiramdam mo. Traidor ang mga aswang. Mga tuso yung mga yan kaya kailangan maging tuso ka rin. Opo, Itay. Lahat ng mga itinuturo niyo sa akin, natatandaan ko. Mabuti naman kung gano'n. Makakatulong ka na sa mga kababaryo natin magagawa mo pa rin protektahan ang sarili mo. Mabilis na lumipas ang mga oras. Kumalat ang dilim. Maagang naghapunan sila Mang Pedring at doon na rin kumain sina Aling Rowena. Nang matapos silang kumain, ay pumasok na sa kwarto ang babaeng buntis at sinamahan niyo ni Aling Rowena. Nang lumalim na ang gabi. Ay,
Yan na ang mga palatandaan na paparating na ang aswang. Tandaan mo, kapag ang huni ng ibon ay malapit, ibig sabihin, malayo ang aswang at nagmamasid lang. Ang alaga niyang ibon ng kanyang mga mata. Palagi mo ring tatandaan na kapag nasa itaas ang ibon, ibig sabihin ay nasa ibaba ang aswang. Itay! Sa bubungan! Huwag mong intindihin yan. Ibon lang yan. Ibig sabihin nasa ibaba ang aswang. Yung kumakalmot sa dingding. Siguradong siya yan. Alerto ka! Ayon kay Aling Rowena, ay takot na takot ang babaeng buntis na kasama niya sa kwarto. Hindi yun makapagsalita habang nakatingin sa bubungan at yakap ang unan para takpan ang tiyan. Binantayan niya ang bintana dahil mayroon siyang naririnig na kumakamot doon. Nang lumabas ng bahay si Mang Rodolfo at si Mang Pedring, Anak ka ng buhaya. Perwisyo ka. Dapat sa'yo, binabalatan ng buhay. Tatapusin kita. Ano nangyari, Tay? Nasukol mo ba ang aswang? Oo, natamaan ko siya sa pakpak kaya hindi na makakalipad. Isa lang palang malaking ibon ang namemerwisyo dito Patay na ba siya, Itay? Sa tingin ko ay hindi naman yan aswang. Oo nga kasi mahina ang isang to. Hindi nga nagawang lumaban. pero ayon kay Aling Rowena, ay nagkamali sila ng pagkakataong yun dahil ang napatay ni Mang Rodolfo ay ang ibon na alaga ng aswang. Ang totoo ay nasa bubungan ng aswang at dahil iniwanan ni Aling Rowena ang babaeng buntis, ay sinamantala yon ng aswang. Madali ka, Rowena! Pumasok ka sa loob! Tignan mo kung anong nangyayari doon! Sige, Itay. Ipakto ka! Layo ang babaeng yan! Itong palasok ko ang harapin mo! Anong nangyayari dito? Narinig ko ang langit ng aswang Nakatakas siya, Itay. Dumaan siya sa nawasak na bubungan, pero tinamaan ko siya ng palaso. Kung ganun hindi na yung makakalayo dahil sa lason. Tayo na, sundan natin siya. Sige, Itay. Nagkamali tayo ng iniisip. Sinadya ng ibon na linlangin tayo para makapasok dito ang amo niya. Mabuti na lang at nakabalik agad ako. Oo, talagang tuso mga walang iyang yan Tayo na, habulin natin siya. Hindi na yung makakalayo kung nasugatan mo. Nagmamadali nga na lumabas ng bahay sina Aling Rowena at hinabol ang tumatakas na aswang. Gamit ang malakas na flashlight ay nasundan nila ang aswang dahil sa mga patak ng dugo nun. Hanggang sa makarating sila sa matalahib na lugar kung saan nakita nila na naroon ang aswang na pilit inaalis ang palaso na nakabaon sa likuran. Pero hindi yon maabot ng kanyang kamay. Gusto mo bang ako na lang ang mag-alis niyan? Sa akala mo ba, mabubuhay ka pa kahit maalis yan? Hindi na, dahil unti-unti nang kumakalat sa katawan mo ang matapang na laso ng palaso na yan. Sige na, Rowena! Tapusin mo sa salot na yan! Oo, Itay. Ang mga salot na kagaya nito, hindi na binubuhay. Talagang ikaw ang salot sa aming angkan, Rodolfo. Marami ka ng atraso na dapat pagbayaran. Habang may mga salot na kagaya nyo, mayroon ding kagaya kung nalalaban sa inyo. Kung gusto mong makaganti sa akin, lumaban ka at harapin ako. Huwag kang magtago sa kadiliman. Natatakot ba kayo sa akin? Hindi kami natatakot sa'yo dahil matanda ka na. Mas natatakot kami sa hawak mong benditadong itak. Mabuti naman at alam mo ang bisa at magagawa ng itak na gamit ko laban sa inyo.
Pero gaya nga ng sinabi ko, matanda ka na at papahina na. Kung makukuha namin sa'yo ang itak na yan, wala ka ng silbi. Mula sa makapal na talahiban ay lumabas ang 3 aswang. Bagay na ikinagulat ni na Aling Rowena. Napaatras sila. Pero desperado na ang mga aswang na makuha kay Mang Rodolfo ang benditadong itak na kinatatakutan nila. Dahil alam nilang mahina na ang matanda. Mas maliksi ang mga aswang. Mahina ka na talaga, Rodolfo. Kahit anong bisa ng itak mo, kung hindi naman itatama sa amin, ay baliwala yan. Ha? Huwag mo akong paglaruan, hangal ka. Kanina mo pa binabanggit ang pangalan ko. Parang kilala mo ko Talagang kilala kita. Hindi kita makakalimutan. Sayang nga lang at sa muli nating pagkikita ay sa maling panahon at pagkakataon. Magkaiba na rin ang ating mga kalagayan. Magpakilala ka. Sino ka ba talaga? Hindi na yun kailangan dahil mamamatay ka rin naman. Baka nakakalimutan ninyo na nandito pa ako. Kagaya ng aking ama, handa rin ako lumaban. Mag-ingat kayo sa kanya. May laso ng pana niya. Mabuti naman at alam mo. Muling ang sumalakay ang aswang na si Maming. Tinagayon ni Mang Rodolfo pero hindi tinamaan. Kaya nakagat siya nun sa leeg. Kitang-kita ni Aling Rowena nang bumagsak ang kanyang ama at patuloy na salakayin ng kalabang aswang. Itay! Mga walang hiya kayo! Layuan niyo ang itay ko! Tikman niyo, pana ko! Rowena! Saluin mo ang itak! Ingatan mo din ang iyong sarili, anak ko! Nang makita ni Aling Rowena na wala ng buhay ang kanyang ama, kaagad niyang dinampot ang benditadong itak at tinaga niya ang aswang na papalapit sa kanya. Nasa pulyon, kaagad na bumagsak at namatay. Dahil doon, ay nakaramdam ng panganib ang aswang na kalaban ni Mang Rodolfo, kaya tumakas yun at dinala ang bangkay ng matanda. Itay! Mga walang hiya kayo! Ibalik niyo ang bangkay ng aking ama! Harapin niyo ako! Mga duwag! Doon muling mapapansin ni Aling Rowena ang aswang na may tama ng pana sa likuran at nag-aagaw buhay na yun. Kaagad niya yung nilapitan at tinutukan ng itak. Pilit niyang pinapaamin kung saan ang kuta ng mga yon. Pero hindi yun umamin hanggang sa huling hininga. Nang namatay ang aswang, ay umalis na doon si Aling Rowena. Panay ang iyak niya hanggang sa makauwi sa bahay nila. Noon niya napansin ang nakasabit na kwintas sa kwarto niya. Kaya naalala ulit niya ang sinabi ng kanyang ama. Ingatan mo ang kwintas nito, Rowena. Kapag hindi mo ako makakasama, malagi mo yang isuot. Kapag naramdaman mo na ubinit ang pilak na pendant na yan, ang ibig sabihin mayroong aswang sa paligid mo. Kaya kapag ganoong sitwasyon, maging matalas sana ang pakiramdam mo at mga mata mo, ha? Opo, itay! Lahat ng mga bili ninyo naaalala ko. Iingatan ko ang lahat ng mga kagamitan ninyo. Magdamag na umiyak si Aling Rowena habang yakap ang kwintas na binigay sa kanya ng ama. Nang mga sumunod na araw, ay mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay at pagkawala ni Mang Rodolfo. Kayo pala, Aling Tessie. Magandang umaga po.
Nabalitaan kong nangyari kay Mang Rodolfo. Mayroon daw nakalaban na malakas na aswang at napatay siya. Opo, wala na ang aking ama. Pero kahit ang bangkay niya ay hindi ko na nabawi. Sa sobrang galit sa kanya ng mga aswang, tinangay pati ang bangkay niya. Nakikiramay ako sa nangyari sa iyong ama. Anong plano mo ngayong nag-iisa ka na lang? Kailangan ko pong ituloy ang buhay ko kahit mahirap. Ngayong wala na si Itay, dapat na akong maghahanap ng trabaho. At kapag may pagkakataon, ay hahanapin ko pa rin ang bangkay niya para mabigyan ng maayos na libing. Doon ka na lang sa akin. Kailangan ko pa ng isang serbidora sa aking karinderya. Naku, maraming salamat po, Aling Tessie. Kaibigan ko ang Itay mo. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Alam mo bang, minsan ay nailigtas ako ng iyong ama. Ginabi kasi ako noon sa daan. Kasama ko ang aking anak at may aswang na sumasalakay sa amin. Nakaligtas ako sa tulong ng iyong ama. Pero minalas ang aking anak. Kaya galit na galit din ako sa mga yan. Pero kung sinunod lang ako ni Itay na itigil na namin ang delikadong gawain na ito, hindi na sana nangyari ang ganon. Napakabuti ng iyong ama, Rowena. Kahit alam niyang delikado, ay kusang loob siyang tumutulong sa mga taong lumalapit sa kanya. Kahit walang kapalit na halaga. Handa siyang magbuwis ng buhay para pigilan ang lagim na inihahasik ng mga aswang. Oo nga po kahit buhay niyang naging kapalit. Hindi naman nakakalimot ang mga taong natulungan niya, Rowena. Tingnan mo, may mga taong dumarating. Hindi napigilan ni Aling Rowena ang mapangiti nang makalapit sa kanya ang mga taong natulungan ng kanyang ama. May nagdala ng isang sako ng bigas, mga manok, itik. Ang iba naman ay gulay at prutas. Nag-abot ng pakikiramay ang mga yon. Lahat nalulungkot sa pagkawala ni Mang Rodolfo. Ang mabuting ginawa ng iyong ama ay hindi makakalimutan ng mga taong natulungan niya kagaya namin, Rowena. Kaya kung kailangan mo rin ng tulong namin, nakahanda kami. Magsabi ka lang. Napo, marami pong salamat sa inyong lahat. Malaking tulong po ito sa akin. Kagaya ng sinabi ko, kung gusto mo ng trabaho, sumama ka sa akin. Matutulungan pa kita kung sakaling may mga mabibigat kang problema na darating. Sige po, sasama ako sa inyo. Kwento pa ni Aling Rowena ay sumama na siya kay Aling Tessie para magtrabaho sa karinderya bilang serbidora. Dinala na rin nila ang mga tulong na ibinigay sa kanya ng mga kapitbahay nila. Doon sa karinderya ay nakilala din niya si Lydia na halos kasing edad lang din niya. Ikaw pala si Rowena, ang anak ng kilalang manggagamot na si Mang Rodolfo. Natutuwa akong makasama ka dito. Ako nga pala si Lydia. Hanggang sa lugar pala na ito, kilalang kilala ang ama ko. Oo naman. Meron kasing mga taga rito na dumadayo pa sa inyo para magpagamot sa iyong ama. Ganun po ba? Sa dami kasi ng mga taong lumalapit kay Itay, hindi ko na nakikilala yung iba. Hindi ko na rin nalalaman kung taga saan sila. Ang Itay naman kasi, basta may dumating doon at kaya niyang gamutin, ginagamot agad kahit hindi kakilala. Ganon kagaling at kabuti ang Itay mo. Siguro naman kasing husay ka rin yan, no? Naku, hindi naman. Hindi ko makakayang pantayan ang mga kakayahan ng aking ama. Kahit na nga tinuruan niya ako ng mga pamamaraan. Iba pa rin ang husay niya. Pero ang mahalaga ay naturuan ka niya at magagamit mo yan pagdating ng oras. Oh, bakit bigla kang natahimik? Gusto ko na po kasing magbagong buhay. Iwanan ko na ang buhay ng kinalakihan ko. Gusto ko namang mamuhay ng normal bilang babae. Ang gusto ko na lang ngayon ay makita ang bangkay niya at mabigyan ng maayos na libing. At mangyayari lang yun kung hindi kinain ng mga aswang ang buo niyang katawan.
Hayaan mo at makikibalita ako. Malamang tinangay lang yon ng mga aswang bilang pananggalang sa iyo kung hinabol mo sila. Pero tsak kong iiwanan lang din yon kung saan lang. Dito naman sa baryo, kapag may natagpo ang bangkay, kaagad na kumakalat ang balita. Oo nga po. Ilang araw nang lumipas, wala pa rin balita eh. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Oh, sige na. Ilagay mo na sa kwarto sa itaas ang mga damit mo. Magsama na lang kayo sa kwarto ni Lydia. Sige po. Halika, sasamahan na kita. Wala pa namang mga customer eh. Ako na magdadala ng isang bag mo. Medyo mabigat yung bag ko, Lydia. Baka hindi mo kayang buhatin. Oo nga. Medyo mabigat to ah. Ano bang laman nito? Mga kagamitan niya ni Itay. Akala ko ba gusto mo nang mamuhay ng normal? Bakit dinala mo pa ang mga kagamitan ng itay mo? Gusto ko lang maingatan ko ang mga gamit niya, lalo ng itak. Yan na lang kasi ang naiwang alaala niya sa akin eh. Umaasa ako na isang araw ay muli kong makikita ang bangkay niya. Kapag nabigyan ko siya ng maayos na libing, lahat ng ito ay isasama ko na sa kanya. O sige, tayo na sa kwarto para ilagay doon ang gamit mo. Nang maiayos na ang mga gamit ni Aling Rowena sa kwarto, ay muli silang nagpunta sa karinderya at nagsimula na siyang magtrabaho bilang serbidora. Noon naman niya nakilala si Leo. Nakakapagod ang maghapong pagtatrabaho sa bukid. Nakakagutom. Ano ba makakain dyan? Aba, marami kaming pagkain dito. Anong gusto mo? Prito, adobong manok o ako? Sige na. Ano bang gusto mo? Adobong manok na lang tsaka isang order ng kanin. O sige. Saglit lang at ipaghahanda kita ng pagkain mo. Aba, bago pala kayong serbidora dito ah. Oo. Si Rowena. Kakasimula pa lang niya dito. Kamusta, Rowena? Ako nga pala si Leo. Ayos lang naman ako. Mukhang matagal na kayong magkakilala ni Lydia. Madalas ka bang kumakain dito? Oo. Yung kasing bukid na sinasaka ko, malapit lang dito. Kaya dito ako madalas na kumakain kapag hindi ako nadadala ng pagkain ni inay. Ang totoo, kaya madalas siyang kumakain dito ay dahil, alam mo na, sa akin. Kaya lang, hanggang ngayon, puro parinig lang yung alam na gawin. Baka naman, naghihintay pa ng magandang pagkakataon para magtapat sa iyo ng kanyang pag-ibig. Hintayin mo lang. Uy, pinagbubulungan niyo dyan. O yata pinag-uusapan niyo eh. Ikaw talaga, Lydia. Chinichismis mo na agad ako dyan kay Rowena. Oh, hindi ah. May nakalimutan kasi akong iluto kaya ibinulong ko kay Rowena. Diba? Diba, Rowena? Oo nga, Leo. Yun nga ang sinabi niya. Kwento ni Aling Rowena, ilang araw pa lang siyang nakakapagtrabaho doon bilang serbidora, ay may mga taong lumalapit kay Aling Tessie. Doon niya nalaman na kagaya ng kanyang ama, ay tumutulong din pala si Aling Tessie sa mga taong nagkakaroon ng problema tungkol sa mga aswang at iba pang kampo ng kadiliman. Narinig ko po yung pinag-usapan niyo ng babaeng buntis sa kaaalis lang. Nagsusumbong sa akin. Mayroon daw hindi magandang nangyayari sa kanya kapag gabi. Sumasakit ang kanyang tiyan at minsan naman ay nakakarinig siya ng kaluskos sa silong ng kanilang bahay. Natatakot siya kasi buntis siya. Iniisip niya na baka inaaswang siya. Kawawa naman siya kapag nakuha ng aswang ang kanyang anak. Tama ka doon, Rowena. Wala nang hihigit na sakit ng kalooban kapag nawala ang iyong mahal sa buhay. Naranasan ko yan. Kaya mula nang mawala ang aking anak, ay lihim ako nagpaturo sa iyong itay ng mga pamamaraan para labanan ang mga salot na yon. Para kahit paano, maiganti ko man lang ang aking anak. Ano po ang balak niyo? Tutulungan niyo ba ang babaeng yun? Oo, Rowena. Yon ang aking gagawin. Dahil iniisip ko na isang araw,
makakaganti din ako sa pumatay sa anak ko. Alam kong delikadong kalabanin sila dahil hindi sila ordinaryong nilalang. Pero sumusugal ako. Aling Tessie, hindi ba kayo natatakot mamatay? Lahat ng nilalang na may buhay, natatakot mamatay, Rowena. Kahit na mga aswang na yan. Natatakot sila na harapin ang kamatayan, pero itinataya din nila ang buhay nila para humanap ng biktima, para hindi magutom. Ganon din kami ng itay mo. Kailangan naming sumugal para magawa ang mga gusto namin. Kaya kung gusto mong hanapin ang katawan ng itay mo, sumugal ka. Huwag kang magsawalang kibo dyan. Tandaan mo, hanggang nandito ka sa lugar ng maraming aswang, hindi ka matatahimik. Hindi ka makapamumuhay ng normal kagaya ng sinasabi mo. Sa palagay ko, tama kayo, Aling Tessie. Habang may kagaya nila na gumagala sa lugar na ito, hindi tayo matatahimik. Hindi tayo ligtas sa gabi. Kaya mas mabuting harapin sila. Alam mo bang, dito ay hindi lang ako may lakas ng loob na harapin sila. Marami pa dito ang kumakasa laban sa kanila. Isa na si Leo. Dahil sawa na rin kami sa panggugulo nila. Kung may tataboy sila paalis sa bayang ito, saka pa lang siguro makakatulog ng mahimbing ang mga taga rito. Kaya alam po, mahirap makilala ang aswang kasi nakakaya nila magpalit ng anyo kagaya ng mabangis na hayop. At minsan naman, nakakaya nilang gayahin ang itsura ng isang tao. Kaya nga dapat tuso sila ay maging matalino din tayo. Ano? Tutulungan mo ba ako mamayang gabi? Sige po. Bumunta tayo ng maaga sa kanila para makita natin ang lugar nila at mapag-aralan natin kung ano ang gagawin natin. Natuwa si Aling Tessie nang marinig ang pasya ni Aling Rowena. Kaya naman ang hapong yun, bago palang dumilim, ay nagpunta na sila sa bahay ng babaeng buntis na humingi ng tulong sa kanila. Nakita nila na yari sa pawid at kawayan ang bahay nun. Mayroong silong kung saan ginawang kulungan ng mga manok. Hindi nga po magandang kalagayan ng babaeng ito, Aling Tessie. Anumang oras kung gugustuhin ng aswang, ay makakaya siyang pasukin dahil marupok lang ang bubungan ng pawid. Kayang-kaya na wasakin ang dingding ng bahay nila na sa wali lang. At sa silong, pwedeng dumaan din ng aswang kasi kawayan lang ang sahig ng bahay. Tama ka dyan. Mabuti na lang at mautak ang mag-asawa na ito. Nagsabit ng maraming bawang sa pintuan at bintana. Ganon din sa bubungan, kaya hindi masyadong makatagal sa paligid itong bahay ang aswang. Hindi nila gusto ang amoy ng bawang. Sige po, planuhin natin ang ating gagawin. Doon ako pupwesto sa silong at magpapanggap na aswang. Kayo naman, sa loob ng bahay, para bantayan ang babaeng buntis. Sige, maganda yung naisip mo. At yung asawa niya ang papapwestuhin natin sa pintuan. Mabilis nga ang naging paglipas ng oras. Unti-unting kumalat ang dilim. Narinig nila ang huni ng mga panggabing kulisap. Nagliparan ang mga paniki at bayakan na sa gabi din humahanap ng makakain. Kasunod ang paghuni ng mga ibong, dumadapo sa mga puno para magpahinga. Pumwesto na si Rowena sa silong. Nagpahid siya ng uling at langis sa mukha at sa braso. Dito na ako sa silong, Aling Tessie. Sige, Rowena, mag-iingat ka. Mahabang oras na umistambay sa silong ng bahay si Aling Rowena kasama ang mga manok. Hindi siya kumikilos doon para hindi mabulabog ang mga yon at makagawa ng ingay. Hanggang sa makita niya na may dumating at pumunta sa silong. Isang lalaking puno ng balahibo ang buong katawan at ganito ang sinabi sa kanya. Umalis ka dito. Ako ang kakain ng sanggol na ipinagbubuntis ng babae. Matagal ko na yang binabantayan. Humanap ka ng sayo. Ganun ba?
Kaya pala umiinit ang suot kong kwintas. Aswang ka rin. Eh di sige, kung sa'yo, eh di sa'yo na. Pero bago ako umalis, may ibibigay ako sa'yo. Etong palaso ko, kainin mo! Rowena! Ano nangyayari dyan? Nandito ang aswang, Aling Tessie! Nandyan na ako. Nasaan ang aswang, Rowena? Ayun siya, Aling Tessie! May tama na siya sa tagiliran, kaya alam kong hindi na siya makakalayo. Tara, sundan natin siya. Kinabol nga ni Aling Rowena ang aswang. Pero naging tulong sa aswang ang dilim ng gabi. Kaya madali itong nakapagtago kina Aling Rowena. Hindi na nila nakita ang aswang nang makarating sa masukal na lugar. Natakasan tayo ng walang hiya. Kahit nakatakas siya ngayon, natitiyak kong hindi magtatagal, mamamatay na rin siya, Aling Tessie. Kasi may matapang na laso ng palasong ginamit ko sa kanya. Ganun ba? Mabuti naman at tinamaan mo siya. Akala niya kasi aswang din ako at binabantayan ng buntis. Naisip ko na kapag ang itak ang ginamit ko, pwede pa niyang masangga kasi mahaba yon. Kaya ang palaso ang inaisip ko. Madali ko siyang nasaksak sa tagiliran ng ilang ulit. Ay, tama yan, Rowena. Dapat maging matalino tayo laban sa kanila. Sandali. Nararamdaman mo bang nararamdaman ko? Oo, Aling Tessie. Parang meron nakatingin sa atin. Nagtatago sa dilim. Kung sino ko man, lumabas ka dyan! Harapin mo kami! Binunot ni Aling Tessie mula sa bewang ang benditadong itak at itinaas. Kumislap ang talim nun sa liwanag ng buwan. Kaya naman ang nilalang ng kadiliman na nagmamasid sa kanila ay natakot at tumakbo papalayo. Wala na siya. Kumaripas na ng takbo sa takot sa itak na hawak mo. Oo nga, Aling Tessie. Tayo na po. Mukhang babagsak ang malakas na ulan. Bumalik na tayo sa bahay ng babaeng buntis. Makisilong na lang muna tayo sa kanila. Oo nga. Tayo na. Eksakto ngang nakabalik sila sa bahay ng babaeng buntis bago bumuhos ang malakas na ulan. Matagal silang namalagi doon. Nang tumigil ang ulan, ay umalis na sila roon at bumalik sa karinderya dahil alam nilang hindi na babalik doon ang nasugatang aswang. Rowena, saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Meron lang kaming pinuntahan ni Aling Tessie. Pasensya ka na ha. Naisorbo ko pa ang tulog mo. Okay lang. Di naman ako masyado nakatulog kasi nga, wala ka pa. Hindi ko naman mailak yung pintuan ng kwarto natin. Sige na, matulog na tayo. May ilang oras pa bago magliwanag. Sige, baka mapanaginipan ko pa si Leo. Talagang gustong-gusto mo siya, no? O naman. Kaya lang, ang tagal magsabi. Parang natotorpe. Naiinip na nga ako eh. Kung hindi nga lang pangit tingnan ako yung magtatapat sa kanya eh, ginawa ko na. Oo, mas mabuti na ang lalaki ang manliligaw dahil siguradong totoo. Kesa ang babae ang unang magpapakita ng motibo. Nakakaramdam na ng antok sina Aling Rowena nang makarinig sila ng malakas na sigaw ni Aling Tessie. Kaya naman nagmamadali silang lumabas ng kanilang kwarto at pinuntahan si Aling Tessie. Doon ay naabutan nilang nakikipaglaban si Aling Tessie sa nasugatang aswang. Aling Tessie! Rowena! Akala ko ay tuluyan na tumakas ang halimaw na ito. Sinundan niya pala tayo sa pag-uwi. Alam daw niya na hindi na magtatagal ang buhay niya dahil sa laso ng palaso na isinaksak mo sa kanya. Kaya ngayon, ang plano niya, tapusin na tayo para makatabla siya. Kung gayon,
Yan ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa mo. Halimaw, nakatakas ka na. Bumalik ka pa. Sisiguruhin ko ng kamatayan mo. Gamit ang itak na to. Rowena, mag-iingat ka! Susugurin ka na niya! Halika! Sugod! Galit na galit kay Aling Rowena ang aswang, kaya sumugod ito't dinamba siya. Pero nakailag siya sa unang pag-atake ng aswang. Kasabay ng pag-ilag ay iniwasiwas niya ang hawak na itak. Tinamaan sa kamay ang aswang. Sa talim ng itak niya ay naputol ang kamay nun. Napaatras sa mga lamesang naroon ang aswang. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong buhay. Tatapusin na kita. Ganyan nga, Rowena. Hindi na dapat pinubuhay ang mga ganyang nilalang. Babalik pa yan kapag nagkaroon ulit siya ng pagkakataon. Tama ka, Aling Tessie. Kaya titiyakin ko ng kamatayan niya. Hindi siya patatawarin ng itak ko. Ngayong patay na siya, makikilala na natin kung sino ang aswang na ito. Teka, parang pamilyar sa akin ang lalaking ito. Minsan kasi, nakita ko siyang kausap mo, Lydia. Kilala mo ba o natatandaan mo ang lalaking ito? Hindi ko po siya kilala. Nagtanong lang po siya sa akin noon kaya kinausap ko. Ah, ganun ba? Akala ko ay kakilala mo siya. Sabi pa ni Aling Rowena, ang sino mang aswang na tamaan ng benditadong itak ay nagiging abo kapag patay na ito. Kaya nakita rin yon ni na Aling Tessie at Lydia. Dahil doon ay napansin nilang parang hindi makapagsalita si Lydia. Sige na, Lydia. Kunin mo ang walis at ang bandakot. Ilagay mo sa isang lalagyan ng abo na yan at ibaon na lang natin sa likod bahay. Hoy, Lydia! Narinig ko pang sinabi ni Aling Tessie. Ha? Ano yun, Rowena? May sinasabi ka ba? Ang sabi ni Aling Tessie, kunin mo ang walis at ang pangdakot para maalis na natin itong mga abo dito. Ibaon natin sa likuran ng karinderya. Sige. Pasensya na po, Aling Tessie, na nagulat lang ako. Alam niyo naman na hindi ako sanay nakakakita ng ganito. Sige, naiintindihan ko. Maghuhukay na ako sa likod ng karinderya. Sumunod ka na lang doon, Lydia. Dalhin mo ang abo na yan kapag nailagay mo na sa isang lalagyan. Sige, Rowena. Nagpunta nga sa likuran ng karinderya si Aling Rowena. Nadala pa rin ang itak at ang isang asarol. Nagsimula siyang maghukay ng paglilibingan ng abo ng aswang. Hindi nagtagal, ay saglit siyang tumigil nang maramdaman ang kakaibang ihip ng hangin at kasunod ang pag-init ng pendant sa suot niyang kwintas. Kapag ganoong pagkakataon, alam niya na mayroong aswang na malapit sa kanya. Kaya saglit siyang tumigil sa paghuhukay at nagpalinga-linga sa paligid. Rowena, ayos na ba yung lalim ng hukay na yan? Hindi pa, Lydia. Konting lalim pa. Tumigil lang ako saglit kasi naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Papaumaga na, Rowena. May aswang pa ba sa ganitong oras? Wala namang pinipiling oras sa mga aswang. Kahit ayaw ay nagagawa nilang gumala at mambiktima. Yun nga lang, mas malakas sila sa gabi. Kaya karamihan, sa gabi lumalabas. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Kailan kaya magiging tahimik ang lugar na to? Wala na siya dito. Hindi ko na nararamdaman ang aura ng aswang. Ganun ba? Sige. Ibaunan natin to at nang makapagpahinga na tayo. Ilang oras na lang sisikat na ang araw. Sumang-ayon naman si Aling Rowena sa sinabi ni Lydia. Kaya naman matapos na maibaon na ang abo ng aswang, ay nagbalik na sila sa kanilang kwarto
upang magpahinga. Pero nang umagang yun, pagising niya ay nakita niyang nakabalot ng kumot si Lydia. Lydia! Ano nangyayari sa'yo? Teka! Bakit nanginginig ka? Nilalamig ako, Rowena. Ang bigat ng katawan ko. Diyos ko! Ang taas ng lagnat mo, Lydia! Ano nangyari? Kanina lang ayos ka. Tapos ngayon, ganyan ka na. Di ko rin alam, Rowena eh. Nagising na lang ako na nilalamig ako. Sandali! Kukuha ako ng gamot mo. I-double ko rin tong kumot ko sa'yo para mabawasan ang lamig mo. Lumabas ng kwarto si Aling Rowena at nagtungo sa karinderya para tanungin si Aling Tessie kung mayroong gamot sa lagnat. Ilang araw niyang inalagaan si Lydia hanggang sa gumaling ito. Kaya sa paglipas ng mga linggo at buwan ay naging magkaibigan sila. Kasabay din noon ay naging magkaibigan din sila ni Leo. Dito na naman ako. Order nga ulit ang paborito ko. Sandali lang at tatawagin ko si Lydia. Bakit tatawagin mo pa? Di mo ba alam yung order ko? Mas alam ni Lydia kung anong gusto mo. Tama si Rowena. Alam ko ang order mo kaya natanaw pa lang kita na umupo dyan ay hinanda ko na. Eto na, kumain ka na. Salamat, Lydia. Bait mo talaga. Siyempre naman, basta ikaw. Sige, iwanan ko muna kayo para makapag-usap kayo na maayos. Salamat, Rowena. Nang mga sumunod na araw, ay mayroon na namang lumapit kay Aling Tessie para humingi ng tulong. Kaya tinulungan nila. Nasukol ulit nila ang isang babaeng aswang. Napatay nila yon. Talagang mabisa ang benditadong itak na hawak mo, Rowena. Kahit sinong kampo ng kadiliman ng tamaan, talagang manghihina at mamamatay. Tama lang sa kanilang malupit na kamatayan, Aling Tessie. Sa ganitong paraan, baka maiganti ko na ang aking itay sa aswang na pumatay sa kanya. Aling Tessie, Rowena. Nandito na ako kasama ang tropa. Salamat, Leo, pero tapos na. Haya ng aswang. Tinapos na ni Rowena. Tapos na? Galing naman pala ni Rowena eh. Ang ilap ng aswang na yan pero nasukol mo. Natsambahan lang, Leo. Nagkataon na nasa lubong namin ni Aling Tessie. Wala na siyang tatakbuhan kaya lumaban na. Pero malas niya dahil mayroong itak si Rowena na mabisang panlaban sa kanila. Kapag nalaman niya ng iba pang salot na gumagala dito, tsak nakatatakutan ka na namang aswang, Rowena. Tama lang yon. Para lumayas sa silang lahat dito at lumipat sa ibang lugar. Mula ng gabing yun, ay palagi nang sumasama si Leo kina Aling Tessie at Aling Rowena kapag mayroon silang lakad sa gabi. Katulong ni Aling Rowena at Aling Tessie ang mga tao sa lugar na yon sa pagroronda. Ilang beses pa silang may nakaharap na aswang. Kita ng lahat ang takot ng mga aswang kapag nakikita si Rowena at ang hawak niyang benditadong itak. Hindi mo ako matatakasan dahil mas mabilis sa iyong lipad ng palaso ko. Sapul ka! Natamaan mo siya. Mga kasama, dali. Paligiran natin ang talaybang ito para hindi na makatakas ang aswang. Manghihina na yan dahil sa laso ng palaso ni Rowena. Mag-iingat kayo dahil desperado na siyang makatakas pa. Ito nga ang aswang. Walang aswang na dapat mabuhay. Tatapusin ko kayong lahat. Para ito kay Itay. Mamamatay ka! Nang muling sumikat ang araw, ay nabalita sa buong lugar ang ginawa ni Aling Rowena. Kaya naman natutuwa ang mga taga roon dahil mayroon ng katapat ang mga aswang
na kanilang kinatatakutan ngayon. Kaya naman kung araw ay nakatambay si Leo sa karinderya pagkatapos ng trabaho sa bukid. Kaya't palagi ding masaya si Lydia. Magandang araw sa'yo. Nako, mas maganda ka pa sa araw. Bigyan mo nga ulit ako ng dati kong order, tsaka 2 order ng kanin. Sige, sandali lang. Ipaghahanda kita. Dalian mo ha, may kukumpisal ako sa'yo ngayon eh. Meron akong mahalagang sasabihin. Talaga ba? Sige, saglit lang. Iahanda ko muna yung pagkain mo. Parang ang sigla mo ah. Oo, Rowena. Nandyan kasi si Leo. At ang sabi niya, meron daw siyang ikukumpisal. Meron daw siyang ipagtatapat. Baka magtatapat ng pagmamahal sa'yo. Yan ang hinihintay mong pagkakataon. Huwag mong patagalin pa. Oo, agad ang sagot mo. Yun talaga yung gagawin ko, Rowena. Hindi ko na siya pahihirapan pa. Kasi alam mo naman eh, gustong gusto ko talaga siya. Ayon pa kay Aling Rowena, matapos na maihanda ni Lydia ang pagkain ni Leo, ay masaya niya yung dinala kay Leo. Hindi naman gaanong kalayuan ang mesa ni Leo, kaya natatanaw niya ang nangyayari sa dalawa. Oh, heto na ang pagkain mo. Masarap ang pagkakaluto ni Aling Tessie dyan. Salamat, Lydia. Talaga masarap magluto si Aling Tessie. O sige na. Sabi mo kanina sa akin, meron kang sasabihin? Ano ba yun? Parang nakakaya kasi. Wag na lang kaya. Naku, ang tagal na nating magkakilala. Ngayon ka pa ba mahihiya? Sige na, sabihin mo na. Ano ba yun? Kasi gusto ko sana na magpatulong sa'yo. Ha? Magpatulong sa ano? Magpatulong sa'yo na, alam mo na, para magkalapit kami ni Rowena. Gusto ko manligaw sa kanya pero nahihiya kasi ako magsabi. Si Rowena ang liligawan mo? Tama bang narinig ko, ha, Leo? Oo, mula nung nakita ko siya, may kakaiba na ako naramdaman sa kanya. Pakiramdam ko, mahal ko na siya. Talagang kaibigan naman kita. Baka naman pwede mo akong tulungan. Pwede ba yun, Lydia? Nakita ni Aling Rowena na biglang tumalikod si Lydia. Umiiyak yon nang tinalikuran si Leo at mapadaan sa tapat niya. Kaya hinarang niya si Lydia at hinawakan sa kamay para tanungin. Pero hinawi niyon ang kamay niya at pumasok sa kusina. Padabog na naghugas ng pinggan. Anong ginawa mo, Leo? Bakit umiyak si Lydia? Hindi ko nga rin alam eh. Bakit bigla siyang umiyak? Humingi lang naman ako ng tulong sa kanya para ligawan kita. Ako ang liligawan mo? Oo, kasi mahal kita, Rowena. Ikaw, ba't mo naman ako sinampal? Dahil manhid ka. Alam mo bang matagal ka ng gusto ni Lydia? Matagal na siya umaasa at naghihintay na magdapat ka ng pagmamahal mo sa kanya. Pero sinabi mo, sinaktan mo ang kaibigan ko. Rowena, noon pa man, kaibigan lang yung turing ko sa kanya. Hanggang kaibigan lang yung kaya kong ibigay sa kanya. Dahil ikaw talaga yung mahal ko. Leo, si Lydia ang nagmamahal sa'yo. Sana isuklian mo yun. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa akin dahil mahal ka ng kaibigan ko. Ayoko na maging traidor sa kanya. Pasensya na pero hindi ko yun magagawa. Hindi ko mapipilit yung puso ko sa isang bagay na hindi ko naman gusto. Ikaw ang mahal ko at lahat gagawin ko para mahalin mo rin ako. Malungkot na umalis si Leo. Parang nakaramdam din ng kalungkutan si Aling Rowena nang maisip na sinaktan din niya ang damdamin ni Leo. Nilapitan niya si Lydia na patuloy pa rin ang pag-iyak. Walang yung yun. Ang tagal ko naghintay. Ang
tagal ko umasa sa wala. Hindi naman pala ako yung gusto ng ungas na yun. Bakit naman kasi dumating ka pa dito eh? Pasensya ka na, Lydia. Hindi ko naman alam na ganun ang nasa isipan niya. Saka, isa pa, hindi ko naman siya gusto. Kahit na. Ikaw pa rin yung hahabulin niya. Kilala ko yung mokong na yun. Basta sinabi niya, yun yung gagawin niya. Kahit anong gawin niya, hindi ko papansinin. Kaibigan kita. At ayaw kong maging traitor sa'yo. Inis na tumalikod sa kanya si Lydia. Nang mga sumunod na araw ay hindi na siya gaanong kinakausap nito. Napansin din niya na tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, ay umaalis si Lydia at hindi nila alam kung saan ito nagpupunta. Kaya isang gabi, sinundan niya si Lydia dahil alam niyang delikado ang paligid. Dinala niya ang benditadong itak pero biglang nawala yun sa dilim at mayroon siyang naramdamang kakaiba. Alam ko nasa paligid lang kita. Alam ko rin na isa kang aswang. Nararamdaman ko ang aura mo. Kung handa ka nang mamatay, lumabas ka dyan at harapin ako! Rowena, ako to. Diyos ka naman, Lydia! Pambihira ka! Dito ka pa talaga nagpunta sa kakahuyan? Ano pang gagawin mo dito? Lydia, hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Parang may aswang sa paligid. Mas mabuti pang umalis na tayo dito. Tama ka dyan! Meron ngang aswang at hindi lang nag-iisa, kung hindi marami kami! Sabi ko na nga, be! Lydia, tayo na! Umalis na tayo dito! Nataranta si Lydia, pero bago pa yon makalapit kay Aling Rowena, ay dinamba na yon ng isang aswang. Itinutok sa leeg nito ang matalas na kuko. Ginawang bihag si Lydia. Bitawan mong kaibigan ko kung hindi! Tatapusin ko ang buhay mo! Rowena, tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Ang itak mo ang bitawan mo! Kung hindi, ay matatapos talaga ang buhay ng kaibigan mo! Mamili ka! Kaibigan mo o ang buhay mo? Hindi ako hangal para gawin yon. Alam ko naman na kapag binitiwan ko ang sandata ko, papatayin niyo rin kami kaya lalaban na ako ng sabayan sa inyo. Rowena! Ayoko pa mamatay, parang awa mo na. Sundan mo na yung sinabi niya. Kung ibibigay ko ba sa inyo ang itak na ito, palalayain niyo ba ang kaibigan ko? Kasi ako lang naman na may atraso sa inyo, kaya pabayaan niyo na siyang mabuhay. Sige, ibabalato ko na ang buhay niya. Ihagis mo na dito ang itak na hawak mo at pababayaan kong mabuhay ang kaibigan mo. Ang sabi pa ni Aling Rowena na mga sandaling yun ay ang kaligtasan ng kanyang kaibigan ang nasa isip niya. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban at alam niyang mapapahamak siya, ay binitawan niya ang benditadong itak. Pero malapit lang yon sa kanya. Madali ka namang palang kausap. Kunin niyo ang itak. Ngayon, palayain niyo ang kaibigan ko. Huwag niyo siyang saktan. Hindi naman talaga namin kayang saktan si Lydia kahit ayaw niya sa lahi namin. Ginawa lang namin siyang pain sa iyo. Nagkataon na masama ang loob niya sa iyo kaya pumayag siya sa alok ko. Lydia! Anong sinasabi ng aswang na to? Nakipagsabuatan ka sa kanila para mahulog ako sa bitag nila? Oo, tama siya. Mula ako sa sitio ng mga aswang. Pero hindi ako kagaya nila dahil gusto ko ng normal na buhay. Kaya nilagnat ako nang mapatay mo si Arnaldo at ilibing natin sa likuran ng karinderya ang abo niya. Kaya pala parang wala ka sa sarili mo ng mga sandaling yon. Tama si Aling Tessie. Kilala mo nga siya. At ngayon, ginawa mo ito sa akin.
Pasensya ka na, Rowena. Mahal ko talaga si Leo. At may babaling lang niya ang pansin niya sa akin kapag wala ka na. Hindi ko inisip ang sarili kong kaligtasan para sa iyong buhay. Itunuring kitang kaibigan pero ganitong iginanti mo sa akin. Anong klaseng kaibigan ka? Isa kang hudas! Mas matimbang pa rin ang dugo kaysa sa pagkakaibigan. Sige na, Lydia. Umalis ka na at kami na ang bahala sa kanya. Nang makita ni Aling Rowena na tumakbo na palayo si Lydia, ay napatingin siya sa aswang na kumuha ng itak niya na hindi naman gaanong lumayo. Kinatatakutan ka ng mga aswang dahil sa benditado mong itak. Ngayong wala na sa iyo ang bagay na yon, wala ka ng silbi. Huwag mo kong bibigyan ng pagkakataong mabuhay dahil papatayin kita. Wala naman talaga akong plano na buhayin ka pa. Sa lugar na to, mamamatay ka na. O sige na, patayin niyo na yung babaeng yan. Napatawa ang aswang na may hawak sa benditadong itak. Pero hindi nito inaasahan ang sumunod na ginawa ni Aling Rowena. Mayroon pala siyang dalang palaso na nakatago sa kanyang likuran. Mabilis niya yung kinuha at isinaksak sa dibdib ng isa sa mga aswang. Tapos ay inagaw niya ang itak at tinagpas ang ulo nito. Hindi ako tanga para ibigay sa inyo ang itak nang wala akong ibang plano. Mas tuso ako sa inyo. Hangal ka talagang babae ka? Ginagalit mo ako? Sige, lumapit kayo para matikman ninyo ang talas ng benditatong itak. Gusto niyong matulad kayo dito sa kasama niyo, ha? Sige, lumapit kayo sa akin. Lapit! Huwag kayong tumanga dyan! Gumawa kayo ng paraan para makuha sa kanya ang benitadong itak! Nang mulingang sumugod ang isang aswang, ay kaagad yung tinaga ni Aling Rowena. Sa kamay lang yon tinamaan pero unti-unting nagliyab ang katawan nito hanggang sa maging abo. Sige, lapit pa kayo! Tingnan niyo ang nangyari sa kasama niyo. Ganyan ang mangyayari sa sino mang aswang na tatamaan ng benditadong itak. Napakarami natin! Bakit kayo matatakot sa kanya? Kung makukuha natin ang benditadong itak, madali nang mapatay ang babaeng yan. Sugurin niyo siya o kayo ang papatayin ko! Sa sinabing yon ni Maming, ay nag-angilan ang mga galit na aswang. Lakas loob na sumugod ng sabay-sabay ang mga ito, kaya naman napaatras si Aling Rowena. Tinaga niya ang unang aswang na nakalapit sa kanya. Matapos ay tumakbo na siya papalayo, kaya naman hinabol siya ng mga aswang. Habang tumataka siya, ay lumalaban siya sa mga aswang na humaharang sa kanyang dadaanan, hanggang sa makasalubong niya ang kanyang ama. Itay! Buhay ka pa? Akala ko patay ka na. Papatayin ko na sana siya kung nakuha ko lang ang itak na naipasa sa'yo. Pero nakuha mo ang itak kaya napaisip ako ng ibang plano. Alam kong mahihirapan kaming kalabanin ka dahil sa itak na yan. Pero kung ang iyong amang makakaharap mo, magagawa mo ba siyang saktan? Itay! Totoo ba ang sinasabi niya? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Isa ka na rin ba sa kampon niya? Ang patayin ka ang dahilan. Kaya ako nabubuhay. At gagawin ko yon para sa kaligtasan ng lahat ng aswang. Kaya palagi akong nakasubaybay sa inyo. Hindi ako magkaroon ng magandang pagkakataon. Kung ganon, kayo palang nararamdaman ko na palagi nakasubaybay sa akin. Kaya pala tuwing mangyayari yun, nag-iinit ang pendant ng suot kong kwintas. Mula nang maging aswang siya, nakalimutan niya na ang lahat tungkol sa kanya. Ngayon ay isa ka na lamang kaaway para sa kanya. O sige na, Rodolfo. Ipakita mo sa kanya ang iyong galit. Patayin mo siya! Ayon kay Aling Rowena,
Walang pag-aalinlangan si Mang Rodolfo na sinunod ang utos ni Maming. Nagbago ito ng anyo. Naging isang malaking asong itim. Nanlilisik ang mga mata at ang matatalas na pangil ay ginamit para salakayin si Aling Rowena. Kaya naman, ilang ulit na umiwas siya sa pagsalakay ng ama. Itay, buong panahon ko ay ginugol ko sa paghahanap sa bangkay mo. Gusto kitang mabigyan ng magandang libin. Hindi ko akalain na buhay ka pa. Hindi ko rin alam ngayon ang nararamdaman ko kasi kagaya ka na nila. Kailangan mawala ka sa aming landas. Mamatay ka! Itay, hindi mo na ba talaga ako naaalala? Ako ang anak mo. Ako si Rowena. Nagpatuloy ako makipaglaban para sa'yo. Para makita kong nawawala mong bangkay. Para mabigyan ka na maayos sa libing. Wala nang silbi ang paliwanag mo. Sige na, Rodolfo, patayin mo na siya. Hindi ka naman niya magagawang saktan. Paulit-ulit nga na sinalakay ni Mang Rodolfo si Aling Rowena. Wala naman siyang magawa kung hindi ang iwasan ang pagsalakay nito. Hindi niya kasi magawang lumaban sa kanyang ama. Kaya ilang ulit siyang tinamaan ng matatalas na kuko ni Mang Rodolfo. Hanggang sa mabitiwan niya ang itak at makuha ito ni Mang Rodolfo. Napatingin ng matagal si Mang Rodolfo sa itak. Parang may kung anong kuryente ang nararamdaman nito. Itay! Ngayon ko lang naisip na tama pala yung napanaginipan ko dati. Ganito ring sitwasyon. Ikaw nga pala ang papatay sa akin. Kasinungalingan yung sinabi mo. Nakabaliktaran ang panaginip. Anong sabi mo? Ay, teka. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ganito? Parang ikaw ba si Rowena? At dahil nga sa paulit-ulit na pagtawag ni Aling Rowena sa kanyang ama, ay parang natauhan ito. Lalo na nang mahawakan ang benditadong itak na dating pag-aari niya. Nang muli niyang tignan si Rowena, wala na ang mabalasik na mukha ni Mang Rodolfo. Itay! Tanggap ko naman kung mamatay ako ngayon. Pero mas masarap mamatay sa kamay ng kaaway kaysa sa kamay ng mahal sa buhay. Isinilang tayo para maging kaaway ng katulad nila para sa kabutihan, Itay. Alam kong hindi ka masama. Alam ko na kahit nagbago ang anyo mo, ang paninindigan mo bilang ama ko ay nananatili sa puso at isipan mo. Ano pang hinihintay mo, Rodolfo? Patayin mo na siya! Naghihintay kaming lahat dito! Patawarin mo ako, anak. Dahil sa kahinaan ko nalagay ka ngayon sa alanganing sitwasyon. Itay! Naalala mo na ako? Nagbalik na ang dating kaisipan mo. Oo, Rowena. Nang mahawakan ko ang benditadong itak na ito, lahat ng aking nakaraan naalala ko. Talagang mabisa ito. Hoy, Mameng! Pagbabayaran mong lahat ng ginawa mo sa amin ng aking anak. Nagkamali talaga ako nang binuhay kita, Rodolfo! Hindi rin pala kita magagamit laban sa iyong anak? Mga hangal! Dapat sa inyo mawala! Mga kawal, patayin niyo silang dalawa! Itay! Salamat naman at nagbalik ng alaala mo. Tama ka, anak. Ang mga kagaya natin na sumasalungat sa mga kampo ng kadiliman ay nanaisig mamatay sa kamay ng kaaway kaysa mamatay sa kamay ng mahal sa buhay. Kahit ganito na ang pagkatao ko mananatili ka pa rin na anak ko. Ama mo pa rin ako. Heto ang itak. Gamitin mo para may pagtanggol ang iyong sarili. Pangako, itatakas kita dito. Salamat, Itay. Magsama tayo sa huling laban na ito. Kahit mamatay ako, masaya ako kasi muli ko kayong nakita at nakasama.
Talagang sumail ka talaga, Rodolfo! Inuubos mo ng pasensya ko! Sinayang mo na ang magandang pagkakataong ibinigay ko sa'yo para mabuhay! Yun ang isa mong pagkakamali. Kahit kailan, ang mga kagaya namin ay hindi makikiayon sa masama ninyong gawain. Napasunod mo lang ako nang makontrol mo ang isipan ko. Pero hindi na ngayon. Narito ako para sa aking anak! Galit na hinarap ni Mang Rodolfo ang mga aswang na naroon na unang lumapit sa kanila. Ginamit naman ni Aling Rowena ang benditadong itak para ipagtanggol ang kanyang sarili. Naging mabangis at madugo ang naging paglalaban nila. Bawat aswang na matamaan ng itak ni Aling Rowena ay bumabagsak at namamatay, kaya nag-aalangan ng lumapit ang iba. Huwag kang mawala ng pag-asa. Gawin mo ang lahat para ipagtanggol ang iyong sarili para mabuhay ka. Huwag kang matakot dahil nandito ako, anak. Alam ko naman natatakot sila sa hawak kong itak. Kaya tayo na, Itay. Lalaban ako hanggang kaya ko. Sige! Sumugod kayo para mamatay kayo! Alam niyo naman ang bisa ng hawak kong itak. Sige! Lapit! Lapit, mga hangal! Rowena, may plano na ako. Sumakay ka na agad sa likuran ko. Mas madali tayong makakalayo sa kanila. Dalihan mo! Mabilis nga na sumakay sa likuran ni Mang Rodolfo si Aling Rowena at tumakbo silang mabilis sa kakahuyan palayo sa lugar na yon. Pero hinabol sila ng mga galit na aswang. Sinusundan pa nila tayo, Itay. Kaya niyo pa ba? Hindi na talaga nila tayo titigilan. Dahil alam na natin ang kuta nila. Kilala na rin natin sila. Kaya para manatiling lihim ang lahat, ay tatapusin nila tayo. Pero kagaya ng sinabi ko, itatakas kita. Kailangan mong mabuhay. Mga hangal! Pinapahirapan niyo lang sarili niyo eh! Hindi niyo rin naman kami matatakasan! Itay, may nakaharang sa unahan natin. Napakarami nila. Nalinti ka na. Sa palagay ko hindi na talaga tayo makakatakas pa. Lumaban na tayo, anak ko. Oo, Itay. Nakahanda na ako. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Pero siguro, hanggang dito na lang talaga ang swerte natin. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi na kayo makakatakas. Wala nang ibang tutulong sa inyo. Yan ang isang malaking kahangalan. Nandito ang mga taong baryo para maglakas loob na tulungan si Rowena. Mga taong natulungan ni Rowena. Kaya ngayon ay tumatanong ng utang na loob. Aling Tessie! Kayo pala yan! Akala ko yung mga aswang din kaya nawalan na ako ng pag-asa. Siyempre, nandito rin ako para tulungan at iligtas ka. Paano niyo nalaman nandito ako? Dahil sa akin, Rowena. Pasensya ka na sa ginawa ko. Akala ko yun yung tama. Naging makasarili ako at nakalimutan ko ang mga mabuting ginawa ko. Nakakonsensya ako kaya sinabi ko kay Aling Tessie yung nangyari sa'yo. Salamat, Lydia. Dahil sa ginawa mo ngayon, pinapatawad na kita. Hangal ka talaga, Lydia! Isa kang hudas! Ipinagkanulo mo ang kaibigan mo tapos ngayon ay ako naman ang hinundas mo? Nalaman nila tuloy ang kuta natin! Tinubos ko lang ang kasalanan ko kay Rowena. Saka noon pa man, ay alam mo naman na ayaw ko sa lahing aswang. Kung ganun ay papatayin ko silang lahat! Galit na sumugod ang mga aswang. Sinalubong naman ito ng mga taga-baryo na armado ng mga sibat na buho at itak. Lumaban din ng buong tapang sina Rowena at Mang Rodolfo. Buong bangis din na nagpakitang gilas si Leo. Mga kasama, gamitin niyo na ang mga palasong may lason ngayon na! Tapusin ang mga salot. Panahin niyo sila! Naglabasan pa ang ilang mga taong baryo na may dalang mga pana na may lason ang palaso.
Ilang aswang ang tinamaan, kaya naman kapag natamaan ang mga iyon ay napapaatras at nanghihina. Dahil doon, lalong nagalit si Aling Maming at pinuntirya nito si Lydia. Mabilis nitong nilapitan si Lydia. Ang mga kagaya mong Judas ay dapat mawala. Mamatay ka na! Lydia! Walang hiya ka, Maming! Tatapusin din kita! Magkakasunod na taga ng itak ang ginawa ni Rowena. Noong unay nakailag ang maliksing si Maming, kaya tinulungan na ni Mang Rodolfo si Rowena. Dalawa silang lumaban kay Maming hanggang sa yakapin na ito ni Mang Rodolfo. Kinagat nito si Aling Maming sa leeg. Pero gumanti rin ito. Parehong sa leeg ang tama nila. Mamamatay ka, Maming! Sayang ang pagkakataong ibinigay ko sa'yo. Sayang ang kaunti pa sanang pagmamahal na natira sa puso ko. Hindi talaga tayo pwede magsama. Rowena! Kayo na! Gamitin mo sa kanya ang itak. Hindi ko na siyang pakakawalan pa! Oo, Itay! Ilang beses nang tinaga ni Aling Rowena si Maming hanggang sa manghina ito. Sabay silang bumagsak ni Mang Rodolfo dahil malubha din pala ang naging sugat nito sa leeg. Naunang namatay si Aling Maming. Kamusta ang laban, anak? Ngayong nakita ko kung gaano ka katatag. Masaya na akong naalis. Mahal kita, anak. Itay! Itay ko! Lydia, ano ba ang sugat mo? Kabayaran lahat to sa mga ginawa ko, Leo. Mahal kita. Sana patawarin niyo ako ni Rowena. Oo, sige. Pinapatawad na kita. Kaya mo pa ba? Kailangan magamot yung mga sugat mo. Hindi ko na kaya, Leo. Nilalamig na ako. Ilang sandali pa ay ipinikit na rin ni Lydia ang kanyang mga mata. Niyakap ito ni Leo habang umiiyak. Nang makita naman ng mga natitirang aswang na sugatan na at wala na ang kanilang pinuno, ay nagtakasan na rin ang mga ito. Ayon kay Aling Rowena, inuwi nila sa kanilang baryo ang bangkay ni Mang Rodolfo at Lydia para mabigyan ng maayos na libing. Matatahimik na ang kaluluwa ng aking ama. Nagbayad na rin ang may kasalanan sa nangyari sa kanya. Ngayon tapos na ang problema, baka naman pwedeng tanggapin mo na ako. Mula pa noon, alam mo naman yung damdamin ko para sa'yo, di ba? Hindi pa tapos ang laban. Maaari pa tayong balikan ng mga natitirang aswang. Tama ka, Rowena. Kaya unahan na natin sila habang mahina pa at nagpapagaling ng mga sugat ang iba. Makalipas ang ilang araw, ay nagbuo ulit sila ng grupo upang balikan ang sityo ng mga aswang. Pero wala na silang naabutan doon kung hindi ang mga sunog na bahay na pinaniniwalaan nilang mga aswang din ang may kagagawan bago umalis sa lugar na yon at lumipat sa malayong lugar kung saan hindi sila masusundan ni Aling Rowena. Sa palagay ko ay makakatulog na ng mahimbing ang mga taga rito sa atin sa pag-alis ng mga aswang. Tama kayo, Aling Tessie. Rowena, wala na tayong problema. Baka naman. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero magsimula tayo sa una. Manligaw ka muna. Ayos! Narinig niyo yun, Aling Tessie? Binigyan niya ako ng pag-asa. Oo, testigo kaming lahat. Sagot ko na ang handa sa kasal nyo.
Yon ay kung sasagutin ka ni Rowena. Makalipas nga ang ilang buwan, ay tinanggap ni Aling Rowena ang pag-ibig ni Leo at ikinasal sila. Mula din noon hanggang ngayon, ay ipinagpatuloy ni Aling Rowena ang pagtulong at panggagamot sa mga taga rito sa amin. Totoo talaga ang kasabihan na kapag nagtanim ka ng mabuti, mabuti rin ang aanihin gaya ng nangyari kay Aling Rowena. At yan po ang buong kwento, Madam Venus. Salamat sa pagbibigay pansin sa aking liham. More power pa po sa inyong serye. God bless.